Pag-usapan natin ngayon, Soyko, tungkol sa spirituality and stoicism. Based on my experience, mas gumaan lalo yung pamumuhay ko, Soyko, nung sinimulan kong huwag problemahin yung mga bagay na hindi ko naman kayang kontrolin. Yes po, sobrang laking tulong niyan sa ating mga tao. Especially kung lagi mong ini-stress yung sarili mo sa mga bagay-bagay na wala ka namang control, di ba? Isa pa sa mga bagay na gusto ko doon at natutunan ko is magkaroon ng accountability sa lahat ng pangyayari sa buhay mo. Minsan iniisip mo na bakit ba dumadating tong mga pagsubok na to? Bakit dumadating tong problema na ganyan? Hindi ko naman ginawa yung ganito, hindi ko naman ginawa yung ganyan, mabait naman ako, bla bla bla. Para sa akin, lahat ng bagay na dumadating sa atin, either problema, pagsubok, maganda o pangit, lagi yan dahil sa ginawa mong aksyon dati. At kung masama man yan, pilitin mong wag manisi ng ibang tao o mga ibang pangyayari. Instead, akuin mo na lang ito at tignan mo ito bilang challenge sa sarili mo para mas mag-improve palalo. Kaya nga nakakatuwa lang dun sa part na ang lalaki na pala ng mga pagsubok na dumating sa buhay ko. Sobrang bibigat na pala noon to the point na nung narinig nga nung ibang pinagkwentuhan ko is parang tingin nila kung sa kanila dumating yung pagsubok na binigay kay Soy, baka hindi na sila nakabangon. O baka tuluyan na silang nalubog sa depression o anxiety. Pero ako, dahil ibang aking mindset at every challenge na dumadating sa buhay ko, sinasabi ko lang palagi sa sarili ko at sa aking kaluluwa na pagsubok lang ito ng Panginoon, pagsubok lang ito ng may kapal para maukit yung mas matinding version ng sarili ko. Parang halimbawa sa isang kahoy o sa puno, no, kailangan siyang pukpukin ng pukpukin, silsilin ng silsilin, tanggalin yung mga hindi kailangan, duduguin pa yung puno kung kinakailangan, pero pagkatapos noon, mauukit yung pinakamagandang version ng kahoy na yun. Parang ganun lang din sa buhay natin, ano. Pinaka-the best talaga dyan is matutunan mo wag sisihin yung ibang tao, wag manisin ng mga kung ano-anong pangyayari. Instead, akuin mo lang ito at lagi mong sabihin na pagsubok lang ito ng Panginoon dahil mas bibigyan ka niya ng mas great rewards after this. Kaya nga lagi ko sinasabi most of the time sa mga fan ko na palagi kayo mag-ehersisyo, magpapawis. Kailangan makaramdam kayo ng pain at least once a day. Kung wala, kunin mo ito sa exercise. Para na pag dumating na yung mga pagsubok at talaga namang masasaktan ka sa mga pagsubok na ibibigay sa'yo, bali wala na. Kasi sanay ka na nga sa physically pain, sa mentally pain, at sa pagod sa isip mo, no? Hindi ka na basta-basta mauuga. Marami pa tayong pag-uusapan tungkol sa spirituality at stoicism. Sa ngayon, stoicism muna at marami pang kasunod yan. So antabayanan nyo dito sa TikTok at sa YouTube channel ko. Stay cold.